ng lain nga let's say material or lain nga liquid or container nga naka-cause sa iyahang or nakadugang sa iyaha or naka-resist sa iyaha. So ang iyang kuan is internal resistance lang yun. Iyaha rang kaugalingon nga kuan nga tawag ani force or basta ang pasabot niya class is ang resistance ang iyang kuan is kung unsa ang uh, saan ko explain ang iyang shear resistance nga kuan lang na create sa iyaha ra gyud kaugalingon walay labot ang uban nga mga let's say particles or uban nga mga let's say uban nga mga liquid or containers. So iyaha lang kaugalingon nga shear ang naka-kuan sa iya naka-affect. So mao na ato ang dynamic viscosity. So ang yung formula na class is naka mu equal to tau all over the derivative of volume over dy. So mao na ato ang formula. So memorize na gyapon nato na class. So or proceedenta sa kinematic viscosity. So sa man po ni siya. So this is the ratio of dynamic viscosity to the density of fluid. So it is always represented by the symbol V or din siya V nu. And is measured in units like square meters per second squared or Stoke or ST. Kinematic viscosity helps in comparing the flow of behavior of fluids with different densities. So kani po siya class mag-involve na siya o kung katong kagani na internal lang kani mo involve na siya outside sa iya. So let's say naa siya ikakumpara na lahi nga fluid. So dili lang siya iyang kaugalingon lang nanay lahi nga naka-affect sa iya ha. So naputay formula ana class na nu is equal to nu all over the density or the dynamic viscosity over the density. So sa yun na siya memorize so mubo naman siya class. So dili ra kay na ninyo malimtan. So, example lang ta, number 6. So, if the viscosity of water at 70 degrees Celsius is 0.00402 poise and its specific gravity is 0.978, determine its A, absolute viscosity in Pascal second, and B, its kinematic viscosity in meter squared per second and in Stokes. So, naatay tulo ka buok ni pangita. So, nanatugwa ang absolute viscosity. So, ang atong formula is just mu is equal to rho all over the change in volume over the change in y. So, given naman ang poise nato dila largo class. So, i-convert na lang nato siya into Pascal per second. Kaya nga naman, ano naman siya, given naman daan, viscosity naman siya daan. So, ang ato na lang buhaton, mag-convert na lang ta kay ang gi-specify man diri na in absolute viscosity in Pascal second, di ba? Ang ato ang viscosity, dynamic viscosity is also called absolute viscosity man. So, given naman siya daan, so ato na lang siya i-convert into Pascal second as required. So, i-times na nimo siya og 0.1 Pascal second over V. So, ang result din niya class, mahimo siyang 0.000402 Pascal second. So, muna tong absolute viscosity. And then letter B, can determine the kinematic viscosity. So, nagyapon tayo formula ani, di ba? Ang ato ang nu is equal to our absolute viscosity all over our density. So, ano man ni ato ang SI man, di-convert man into SI from English to SI, di ba? Ang ato ang unit. So, given naman di ba atong mu, so natay 0.00402. And then, instead na ka-density sa water is 1,000 man, but naka-English man na, so atong i-convert into into SI. So, i-times na siya o 0.978. So, ang ato na yung dynamic viscosity now class is 4.11 times 10 to the power of negative 7 meter per second squared.
And then ang yang gihanap isa is naka meter squared per second man ni, ang isa is naka Stokes. So unsaon man na siya, i-convert na nato na siya class into Stokes. So ang 1 Stoke ko no is equal to is na siya. 1 Stoke is naa siya 0 ay ang 1 meter per second squared kay naa siya 0.001 nga Stoke. So i-times na nimo sa class para makuha nimo ang naka-Stoke nga daan. Okay, naglibog ko pag-explain. So ang 1 Stoke is equal siya sa 0.001 meter squared per second. So kung ato na siyang i-multiply karon ani para mo ma-cancel nato ning meter per second squared and meter per second squared, ang mabilin na lang dayon is Stoke. So ang may tabo may siyang 4.11 times 10 to the power of negative 3 Stoke. So mo man ang yang gihanap. So goods na din ta class. So proceed na din ta actually more on ano ra gyud siya kanang substitution sa sa mga formula, and then you have to know how to convert from one system to another, and then dapat kabalo ka like this one, ang 1 Stoke, how pila ka buok pila ang 1 Stoke in meters into i-convert nimo into meter squared per second. So kana ang mga ingana nga importante na to mabantayan or ma-memorize. So let's proceed with the topic number 6 7. Surface tension. So surface tension, denoted by Greek letter sigma, is a property of liquid. Murag-murag na nato ang Greek alphabet ani. Is a property of liquid that describes the tendency of their surface to resist external forces and minimize its area. It's what causes the surface of a liquid to behave somewhat like a stretch or elastic membrane. This property arises due to the cohesive forces between the liquid molecules, which are stronger on the surface than in the interior of the liquid. So, ang iyahang pasabot sa unsa ng surface tension kas ka kabantay mo kung magsample magbutang ka og tubig in a basin tani mo sa planggana niya. Kanang nay mahulog diha nga insect, di ba mulutaw na siya, kanang mulutaw, or magbutang ka diha og kanang gaan ra kaayo, like mahulog ka og paper, if ang paper dili pa ma-dissolve into water, di ba mulutaw pa na siya. So unsay ang surface tension mao na siya nang layer bitaw diha nganong mo float na sila. So mo na to ang surface tension. So pressure inside the droplet of liquid, so natay formula ana sa surface tension. So ang pressure ana niya is equal to 4 sigma over D. So mo na ang formula. I-memorization diya po nato na class ha. And then proceed ta. So mo ni akong gina-explain. So mo ni ang surface tension. Let's say mo ni ato ang water molecules or liquid molecules. So ang iyang molecules class, uh, ang iyahang cohesiveness ani niya diri ay kani makita ninyo ni nga molecules, ang iyahang kuan is kanang naka-equilibrium siya class, so balance siya in all direction. Kung naka sa let's say diri ka sa bottom ani nga water, magkuan sa magtan-aw kumbaga magkuha ka kani kanatong project. So kung dinaa sa bot or sa tunga sa tuong liquid, ingon ani ang forma sa imuhang kuan sa imuhang water molecule. So in all direction the same siya. Kumbaga kung pila ang iyahang bangga din ha, napud siya dinhi, napud siya dinha, napud dira mo na nga equal siya. Unlike din niya kung naka sa top, kumbaga kani nga membrane diri siya na siya force din ha, and na siya force nga mo kuan dira mo resist din niya, so equal. How but then ang kani nga kuan molecules, ang force ani niya walay mo counter din hiya, di ba? Walay ni counter. So that's why nga maka-create siya og membrane na if magbutang ka diha og mga kanang gagmay lang nga mga things or mga let's say mga insects, di ba, mo float siya kay ang kani nga mga force ana ang dapat nga mo counter ana mo nang naa dinhi. So kani siya kumbaga naa siya force going that way nga makapugong kung naaman tay ibutang pod nga weight or force paubos. So mo na siya dira ang ato ang surface tension. So maka-create tag membrane.
nga makadala siya og mga lang pod gaan nga mga uh, materials like kani clip then kani insect isa raman no. So consider ka. So example number 7, what is the value of the surface tension of a small drop of water 0.3 mm in diameter which is in contact with air if the pressure within the droplet is 561 Pascal. So, natin tayo formula class. Given itong naman tayo formula nga P is equal to 4 sigma over D. So, naatay P na which is equal to 561 Pascal. Ang atong known nga sigma, so leave lang nato na siya. And then, ang ato ang D nga diameter niya is 0.3 mm but naka-Pascal man so we have to convert this one into meter. So, saan pag-convert ani, imo rang i-divide og 1,000 because ang 1 meter is equal to 1,000 mm. So, that is basic conversion class and you are expected to know na ha. So, that's why nahimo siyang 0.003. So, kung ato siyang i-solve using our calculator, our sigma or surface tension is equal to 0.04 42 Newton per meter. So, dako ni dapat na M. So, ingana lang, direct substitution lang siya class. Ang imo lang bantayan is ang iyang mga units. And then, let's proceed to capillarity. So, what is capillarity? Also known as capillary action or capillary rise. It's a phenomenon in which liquids move upward or downward in the narrow tubes or channels against the force of gravity. This phenomenon occurs to the combined effects of adhesive and cohesive forces between the liquid and the solid material. So, natay general formula anak class. Ang ato ang H is equal to 4 sigma cosine theta over gamma unit weight times the diameter. For complete wetting naman is as with water on clean glass, the angle theta is equal to 0 degrees. So hence the formula becomes na reduce siya into H is equal to 4 sigma over gamma or unit weight times the diameter. So the next slide atong explain what's the difference between unsa ning capillarity. So atong go deeper. So ang capillarity class, let's say example kani nagbutang ka og water sa isa ka tube. If di ba kung makabantay mo class kung magbutang tag water kaning ito diri kaning atong water dinhi sa top dili na siya mag straight line class, di na siya mag straight. Do kung amo lang tanawon sa ato ang naked eyes kay imo ba almost na gina siya kanang plain but ang reality ana class medyo na curve na siya class tinatawag na tog naka meniscus. So kung ato na siyang ikuan naka-curve na siya pa ingana or it could be upward. So sa water class ang ato ang kuan ang sa water ang iyang kuan is pa downward. Ang iyang ang iyang meniscus. While sa mercury class ang iyang kuan iyang pa-curve is pa going up. Pag ganyan o paana. Okay? So, mo na ang difference na nila. So, natay mga solved na or given na daan ng mga angle. So, natay given diri naka-table na siya. So, do not worry because kanang kuan man kanang if na mga problems given man pud ni siya sa mga problems. So, not necessary nga inyo din memorize. Ang familiar lang siguro but dili na necessary nga memorize. So, ingon to siya kaganina diri, this occurs the combined effects of adhesive and cohesive forces between the liquid. So, kani siya class, kaning water, mo nang pa-down siya because kusog ang iyahang adhesive nga property. While ang sa mercury, mas kusog iyahang cohesive nga property. And proceed din ta sa example number 8. So, distilled water stands in a glass tube of 9 mm diameter at a height of 24 mm. So, what is the true static height? Use sigma is equal to 0.0742. Okay?
So naatay given daan nga ano man to? Wait lang. Ayan. So natin given na diameter sa tube, height sa tube, and the surface tension nga gamma. So ang iyang gikuan diri is water man. So ang water, we already know na basta water, zero iyahang degree. So kung ato nang ikuan ng cosine 0, that is 1. So ang mahitabo, makancel lang niya to, mawala lang niya to ang cosine theta. So kung atong i-substitute sa formula ang atong given, we have 4 times, given man na to ang surface tension na 0.0742 Newton per meter all over ang ato ada yung unit weight sa water which is 9,810 times in naka-SI ta class ha, times na diameter nga since ang atong nakakuan man ta meter, di ba naka-meter given man ang ato ang surface tension nga naka-meter unya ang ato ang gigamit nga unit weight is naka-meter gihapon. So ang atong buhaton i-convert na to ang 9 mm diameter into meter. So ito lang siyang i-divide og 1,000. So nahimo siyang 0.009. So kung atong i-calculate using our calculator, we will get 0.00336 meter. So kung atong i-convert na siya class, this is mm pala, sorry. This is, kung atong i-convert ang meter naman, ibalik na to into mm, kay lisod mo kayo ang meter, okay. Ano kay siya, kanang daghang decimal, so atong i-convert into mm, so i-times lang na nimo og 1,000 plus, so you will end up with the answer nga 3.36 mm. So ang atong true static height, so ang tinuod gyud nga height sa ato ang glass tube is 24 mm man. Ato ang water in the glass tube is 24 mm mo na ang tinuod or ideal or kumbaga kung wala gyoy kanang surface tension. So ang mahitabo, minusan nato siya sa atong nakuha nga 3.36. Mao man na ang pag-curve niya, di ba? Mo na atong height sa ihang pag-meniscus. So atong i-minus na, so ang tinuod diay nga static height is 20.64. So unsa kung ginamin class, kanina siya class na. Let's say for example, ang ihang true gyud kani yung straight ana 24. So ang atong na-solve kani nga height from diri sa iyang original katong ideal nga dapat height padulong aning pagbawog niya. So mao na atong gikuha. So para makuha na to ning new height kaning meniscus na height, ito lang gi-minus tong 24 minus atong nakuha nga height. So that is 20.64 mm. So that is all about capillarity. So now we will proceed Ma'am, with excuse me, ma'am. About sa katong capillary bitaw, ma'am. Asa ikan ang way, ma'am, katong 9,810. Gama na siya sa water. Wait lang ha. This one. Unit weight sa water. Nga naka-Newton. Ha? Given Unit na weight. siya, ma'am, in a Dili. problem, ma'am. Dili. That is, given, paano na siya. Dapat kabalo na ka nga. Ang unit weight, just like ang density niya is, di ba, 1,000. Yes, ma'am. Na po siya constant na value na unit weight niya is 9,810. Constant na siya ha. Dapat memorize na ninyo. Memorize na ninyo ang unit weight sa water. Again ha, naatay constant value sa water sa iyahang density and naatay constant value sa water sa iyahang unit weight. So sa density that is 1,000 and in unit weight that is 9,810. Okay? Sige. So let's proceed with compressibility. So denoted by the Greek letter B or beta. So mahurot na ginato ni ang mga ato ang Greek alphabet. Is a property of fluids that describes how much their volume changes in response to changes in pressure. So mao daw ni ang properties of fluid nga mag-describe kung atong let's say atong nabutang tag water dinha sa basin niya magbutang ta og mag-apply ta og pressure sa iya so ato siyang iduot ana. So kana siya nga
property sa fluid na pag kuan niya mo kung unsa iyang mo compress ba siya or dili ba mo na ato ang ginakuan sa compressibility. So it quantifies a liquid's ability to be compressed or its tendency to decrease in volume. So kung atong iduot mo gamay ba iyang volume or dili. So when subjected to an increase in pressure, so pressure atong duot mo tok na ingon. In simple terms, fluids that are easily compressed have highly compressibility, whereas those that are resistant to compression have low compressibility. So compressibility formula, we have beta is equal to the change in volume over the original volume, negative doon na siya, all over the change in pressure. So muna tong formula. So, memorize lang gyapon na ninyo klase to para dili bitaw mo makalimot maghimo mo og index card. Isulat ninyo ni siya while mag chika-chika mo or wala may buhaton, inyo tanaw-tanawon para ma-memorize ninyo. So that is our compressibility formula. And then we also have the bulk modulus of elasticity. So often simply referred to as the bulk modulus is a material property that describes how resistant a substance is to changes in volume when subjected to changes in pressure. So it measures the material's ability to withstand compression or expansion under the influence of an external force. So typically pressure. So bulk modulus of elasticity formula is ang yahang symbol is ED or E subscript of B is equal to the change in pressure all over the negative change in volume over the original volume. In para mas sayon class, kung ano ni siya class, kanang reciprocal ra gyud ni siya sa tuang compressibility. So that is just 1 over compressibility. So mo na siya to ang modulus of elasticity. So example number 9. So a liquid compressed in a container has a volume of 1 liter at a pressure of 1 MPa and a volume of 0.995 liter at a pressure of 2 MPa. So determine the compressibility and the bulk modulus of elasticity of the liquid. So ang ato ang given we have volume nga 2 volume datay volume nga original 1 liter, then after sa compression himo siyang 0.995 liter, and then we also given given nga initial or original pressure nga 1 MPa, dayon ang ihang gi-increase into 2 MPa. So given tanan natong unknown. So change in volume, that is just kanang i-minus na nimo ang volume 2 sa volume 1. So atong volume 2 is atong after na siya ha pag-compress. So ang volume na niya nahimo ng 0.995 after nimo gi-increase og 1 MPa. Dayon ang original niya is 1, so that is why negative 0.995 minus 1 all over ang original volume nga 1, and then over the change of MPa. So from at atong ikaduha nga MPa or pressure nga gi-apply is 2 MPa minus original niya nga 1 MPa. So just use your calculator, so you will get 0.005. And then the bulk modulus of elasticity, atong formula is just gibali ra ni siya class delta change in pressure over the negative change in volume over the original volume. Pero butang na nimo mao man ni 2 minus 1 all over 0.995 minus 1 over 1. So mogawas ang 200 MPa. So kung para di ka madugay, reciprocal na siya class, that is just 1 over 0.005. So that is 200 MPa. Or vice versa, if ang una nimo na solve is kaning bulk modulus that nga ipakuha ka aning kuan compressibility or kaning beta, that is just 1 over 200 MPa. So kani ang mogawas. Okay? Proceed then ta sa pressure disturbances. So pressure disturbances, this refers to changes in pressure within the fluid. So yarang ko various factors can cause these disturbances and can have significant effects on the behavior of fluids,
such as sound waves, hydrodynamics, turbulence, and shock waves. So pressure disturbances imposed on a fluid move in waves. So the velocity or celerity of pressure wave, also known as acoustical or sonic velocity, is expressed as C is equal to the square root of modulus of elasticity all over the density. So, mga sayo naman din siya nga mga formula class. Imo lang din siya itong familiar. So, muna to ang celerity. So, kung ang question is, pangitaon ninyo ang velocity of pressure or celerity of pressure or acoustical or sonic velocity, mao na ni ihang formula ha. Pwede siya og anong good term. So, mag-example din ta. So, a sonar transmitter operates at 2 impulses per second. If the device is held to the surface of fresh water with a bulk modulus of elasticity 2.04 times 10 to the power of 9 pascals, and the echo is received midway between impulses, how deep is the water? So, naiyahang pangutana unsa ray kalalom ang water. So, natay formula class nga sa kuan na to, igo na nato substitute para makuha na to ang celerity. So, ang celerity niya dayon, ato nang gamiton diri pagkuha sa height. So, pila ang iyang modulus of elasticity? So, that is 2.04 times 10 to the power of 9 pascals over ang density sa water na to is 1,000 kilogram per meter cube. So, kung ato ni siyang i-calculate, so ang mugawas niya is 1,428 meter per second. So, ang ipangita man nato dili man celerity, ang ipangita is height. So, ang celerity magamit nato na siya pag solve sa atong height. So, since the echo is received midway between impulses, di ba ingon siya diri nga a sonar transmitter operates at 2 impulses per second. So, sa kada second na duha. So, ang time din niya per impulse is 1/2 of our baga sa isa ka minuto duha ka impulse ang iyang magamit ay iyang mabuhat. So, ang hitabo sa isa ka impulse that is 1/2 per 1/2 second. So, natay ko 1/2 second nga time. So, then the total time of travel of sound, T is equal to 1/2 of 0.5. Kaya ingon man siya, midway. So, midway man, so dapat tungaon na to atong time. So, that is, atong time is 1/2 sa atong, kaya atong kada impulse, di ba, kay 0.5 man second atong magamit. So, midway pa man to. So, ato siyang divide into 2 or baka 1/2 of 0.5. So, that is 1/4 second. Kumbaga, ang pasabot niya class nga kuan kanang sa isa ka minuto duha ka buok impulse ang mabuhat niya. So, sa isa ka impulse di ay 0.5 second ang kailangan para mabuhat to niya. And then midway pa man na siya, di ba? Midway. So, midway pasabot, katunga pa lang to. So, atong buhaton, i-divide na to, kay whole man na ang kuan, ang ato ang 0.5, so divide na to siya sa 1/2 para, divide na to siya og half, ay 2 para makuha na to ang midway. So, that is why, mo siyang 1/4 second. So, and the total distance covered is 2h. Nga naman, ingon man siya, back and forth, di ba? So, ang mahitabo, ato ang gamiton nga height is 2h pa kay katong isa is padulong pa man, so mobalik pa man siya. So, ang buhaton na to, that is 2h is baga ang height niya. So, atong iduha kay mobalik man siya padulong og pabalik man. So, that is 2h is equal to the celerity times time. So, ang mahitabo class, ato ang C, celerity is 1,428. Then ang ato ang time is 0.25 or 1/4. So, ang height din nato class, kay di ba kanina ang celerity nato kay naka meter per second man. Ang ato ang time is naka second. So, makancel ato ang second, di ba? Cancel. So, mabilin is meter na lang. So, ang atong height is equal to 178.5
meter. So muna ang ato ang H. And then proceed dayon ta sa topic number 11. So this is the property changes in ideal gas. So ideal gas is a theoretical concept in the field of thermodynamics and physics that serves as a simplified model for the behavior of gases under certain conditions. So this model is based on a set of idealized assumptions that make mathematical calculations or prediction more manageable. So ang ideal gas class again, ideal dili na siya mao tong tinod but ato nin siya gina-assume because kanang para mas madali ato ang pag-solve o pag-manage sa iyahang uh, unsa ba sa ma-predict na to ang kuan sa gas ba let's say sa iyahang movement sa iyahang changes so dapat para ma-solve na to dapat perfect kung dili na to siya ideal gas ilahi man gud siya class ilahi so dili na to ma-solve ang kani siya nga gas kay lahi po ni siya nga gas so dili na to siya ma-solve nga the same so para mabuhatan na to siya mathematical calculation so we have to assume nga perfect siya class. So for any ideal gas experiencing any process, the equation of state is given by T1 V1 all over T1 is equal to P2 V2 over T2. So atong given diri class ato ang volume type pressure 1, volume 1 og time 1. So again ang atong time naka-Kelvin na siya ha. And we have P2, V2 and T2. So sa yun na kay memorize yung formula class. So equal na daw sa ang ato ang pressure sa original nato to iyang resulting. So ato ang ideal gas changes. Proceed dayon ta sa Boyle's law. So describes the relationship between the pressure and volume of an ideal gas at a constant temperature. So isothermal, constant ang iyang temperature class. So at constant temperature, the pressure P of a given amount of gas is inversely proportional to its volume. So in mathematical terms, when the temperature and the amount of gas are held constant, the product of pressure and volume is constant. So the same class. Ang ato ang product sa ato ang pressure times volume 1 equal to the product of pressure 2 and volume 2. So mo na to ang Boyle's law or the isothermal condition. Proceed din ta sa Charles' law. Unsa po ni siya? Also known as the law of volume. So, is a fundamental principle in the study of gases that describes the relationship between the volume and temperature of a gas. So, while keeping pressure and the amount of gas constant. So, ganina, time ang temperature ang constant. This time, ang constant is pressure and the amount of gas constant. So, nabantayan ninyo class kung unsa ang i-constant, mo po ang wala. Let's say, for example, sa ato ang Boyle's law, ingon siya diri constant ang temperature so nawala atong T di ba mo ni atong original nga formula so nawala atong T di ba nawala atong T dinhi and then sa pag-abot po diri sa kuan sa Charles law ang pressure ang iyang gi-constant so nawala ang T so mora na imong timailhan class para di ka malibog sa Boyle's law and Charles law. And then we also have isentropic condition. So this there is no net transfer of heat or adiabatic. So muna tawag sa wala transfer of heat. So into or out of the system. And the process is reversible, meaning it can be reversed without producing any entropy change. So narin tayo formula class na P1 V1 to the power of K is equal to P2 V2 to the power of K. So if given naman class, that is if ang naka-held constant ang ato ang time. If naka-held constant po ang ato ang pressure, so na po tayo formula nga V1 ay naka-held constant ya po na to ang kuan ani class ato ang temperature but kani siya is parihara sila ani gikuan lang niya class gibalhin niya sa pikas na side ang porous volume, then ibalhin po niya sa pikas sa side ang porous pressure. So na kuan lang ganiya isara ang K pero pwede ra gud niya V1 to the power of K o V2 to the power of K. So para di na siya makuan, yun lang gi-grouping. So para mahitabo ni siya nga ang pariha sila o
pareha silang variable from each side. So i-divide lang niya og ang kani i-divide lang og V1 para ma-transfer ni dinhi kani po siya i-divide og P2. So mura na yung ano. Yan ang gi-derive class. Pero pareha ra gid sila. Pwede na nga kanilang imong memorize actually dili na ni or kanilang wala na ni. Okay? So diri apod siya class, iyang gibuhat is na siya bago nga formula T2 over T1 is equal to volume ang iyang constant ni class P1 over P2 to the power of K minus 1 all over K. So again, memorize on gyapon nato and then example then 11. If 9 meter cube of an ideal gas at 24 degrees Celsius and 150 kPa is compressed to 2 meter cube, 8, what is the resulting pressure? So ang given class, constant ang atay given na volume 1 and volume 2, then natin tayo pressure. Constant ang ato ang temperature at 24 degrees Celsius. So, ang pangutana number 1, what is the resulting pressure assuming isothermal condition? So, kung isothermal condition, atong constant na to ang time, di ba? Time temperature. So, boils law ni siya. So, ang atong formula is P1 V1 equal to P2 V2. So, naatay P1 given which is 150 times atong V1 nga 9 meter cube. In this case, class, kanang same raman ang mga unit, so pwede rin mo siya i-ditso na. Ang atong P2 ang unknown, di ba? So, ang narin tayo volume number 2 nga, 2 meter cube na lang. So, ipagamay niya kung na daw tayo 9 meter cube of ideal gas at 24 degrees Celsius, ngayon apply ka 150 kPa, initial niya, dahil nahimo na yun siyang pila dahil mong gi-apply nga pressure, na compress man siya into 2 meter cube. So kung ato nang isolve, mo na din yung atong ni-come up nga P2 is equal to 675 kPa absolute. And then letter B, what would have been the pressure and temperature if the process is isentropic? So katong isentropic atong nanay K. So use K is equal to 1.3. So itong gamiton kay ingon man siya nga constant ang temperature. So ang atong gamiton nga formula is kaning it's either ani nilang duha kana. Okay? Kana or kani. So in this case, yung gigamit pa sayon mag-memorize ning P1 V1 to the power of K is equal to P2 V2 to the power of K. Almost the same na sila niyo. So naatay again initial nga pressure 150 and initial nga volume which is 9 to the power of K nga 1.3 equal to our unknown nga P2 times ang iyang resulting volume nga 2 meter cube times to the power of our K nga 1.3. So kung ato i-shift solve sa calcu, that is just 1,060 kilopascal absolute. So muna itong isentropic process. And then, kwaon din na to ang time. Kay gihanap pa ni what would have been the pressure and temperature. So pressure man ni, temperature is itong kwaon. So para makuha niya ang temperature, kung ito yung gamitin niyo formula, kaning first to, wala may temperature di asa dito na magamit. So dili din tapadulong naman na natay P2, natay P1, natay K, natay T1 nga 20 degrees Celsius, so makuha na to ang T2. So natay ato rin to gamitin yung formula. T2 over T1 is equal to P1 over P2 to the power of K minus 1 over K. So atong T2 ang unknown. And then, itong given nga temperature is naka-Celsius man, so we have to convert it into Kelvin. Kaya naka-Kelvin man dapat. So again, sa unto pag-convert, mag-add lang ka og 273. So that is 24 plus 273 equal to ato ang P1 nga 1,060 all over 1,050 to the power of 1.3 minus 1. Wait lang. 1.3 minus 1. 1.3 minus 1 over 1.3. So, ang ato ang makuha nga T2 now is 466.4. Naka-Kelvin man siya class. So, ang iyang given man diri sa first is naka-degree Celsius man, no? So, i-convert ko na to into naka-degree Celsius.
correct na ni siya. So saan man pag-convert? Kung dinhi nag-add ka og 273 pag transfer nimo into Kelvin, diri kung i-transfer na pud nimo siya into degree Celsius, mag-minus lang ang 273. So this is 466.4 degree Kelvin, mahimo na siyang minus 273, so mahimo siyang 193.4 degrees Celsius. So, mo na dadayon ang ato ang answer. And then, proceed dayon ta sa vapor pressure. So, last na to na topic for tonight, that is vapor pressure. So, is a concept that helps us understand how liquid can turn into vapor or gas even when they are not boiling. So, mo ni atong kuan nga mo ni siya ang maka-describe nganong mo evaporate ang ato ang water, or ang ato ang water mahimong gas maski wala na to pabukalan. Kabantay mo ana usahay class nga magbutang ka og tubig sa let's say baril o nya takluban nimo. Tingnan lang ka kay, for example, gabi ni mo gibutang pagabuntag pag oklaban nimo kay naay mamilit nga water sa iyahang taklob, kabantay mo ana. Or kanang bitaw pag rice bitaw ninyo ay inyong babayaan sa rice cooker nga lang maan nagabri nimo kay gisingot unay hinungdan nga mapanos o ngano na kung ngano na siya nga wala man to nimo usually di ba kung ang kung ma-turn into gases man ang atong kuan water, magkakitabo na siya kung atong pabukalan, pero naay mga instances nga yun ang gakahitabo, di ba? So mo na ato ang vapor pressure. Imagine you have a container of water. When some of the water molecules near the surface gain enough energy, they can break free from the liquid and become vapor. So mo na siya class. Ang water molecules, kung maka-gain siya og enough energy, makakuan siya og makakuan siya og force nga maka-push sa iya nga mahimo siyang mahimo siyang gas or vapor. So vapor pressure is like the push that these escaping water molecules exert on the air above the liquid. So bali akong kasabot class, mura siya naay push nga mura siya ginabuhat, mura siya na siya push nga makalutaw ba or makakuan ang tubig, maka-move pa up. So the higher the temperature, the more energy these molecules have. So kung sample magkuan, mataas ang temperature, kuan po rin, mo naman mabantayan dito na to siya nga let's say for example init bitaw ang panahon or init ng lugar, mo evaporate ang water ba, so mo ni siya. So ang vapor pressure kana nga pressure iya pasabot kanang pressure nga mo'y magtulod sa ato ang water nga mo kuan siya mo evaporate. So the higher the temperature, the more energy these molecules have, so they escape more easily, increasing the vapor pressure. So napo tay mga pre-solved mga daan na nga mga kuan, mga kanang vapor pressure sa kada liquids. But naay mga common lang nga liquids nga ilahang gikuan din niya. So approximate lang gyapon ni naka KPA at 20 degrees Celsius inunani ang iyang vapor pressure. So nara diri sa right side ng mga common nga mga liquids. So don't worry kay again given na siya. Okay? Kung may mga galing problem. So vapor pressure, so mo niya ang ato ang kuan sabot nga let's say for example ingon ani naa kay tubig sa container, kung high ang imong temperature, mas daghan ang mo evaporate. So mo anhi ani imong taklob ba, mo na dira mantay mo ana mag-open ka sa kanang container or sa container basta mo kuan na siya, mo daghan mo settle nga tubig diri sa ibabaw, matingala ka labi nag-init ang panahon. So lower siya kung lower ang vapor pressure kung hinay ang init sa panahon, ang temperature kumbaga. So gani lang siya ang iyang farm. Na sila'y line bitaw nga murag boundary line nga from liquid nga ma-turn siya into gases. So mo ra na ato ang topic for tonight. So mo ni ato ang end sa ato ang chapter 1. So any question class about sa atong topic for tonight? Gikan sa viscosity. Viscosity.
Hello na pa mo?